Ito ang magiging biyenan ko. Tang Sheng Zihan Qi. Ang dalawang ito ang mga magiging higante sa real estate sa hinaharap. Noong magkasama silang dalawa, siguradong may pinaplano silang bagong subdivision o gusali. Baka magandang oportunidad ito. Bakit ka nakatingin sa akin? Magkakilala ba tayo? Kamukha niyo po ang isa sa mga nakatatanda kong kamag-anak. Nagkamali lang pala ako ng tingin. Sa tingin ko naman ay mukhang normal lang ang tsaang ito. Bakit mo naman sinasabing luma na ang tsaang ito? Medyo kupas na ang kulay nito sa labas. Pero ang pinakamahalaga ay ang amoy nito. Ang bagong tsaa ay may sariwa at magaan na bango. Kahit paano mo pa itabi ang lumang tsaa, talagang hihina ang bango nito. At magkakaroon din ito ng amoy luma. Nga mukhang luma na nga ang tsaang ito. Yung lalaking nagangalang Li mula sa Hangsheng. Niloko niya ako gamit ang lumang tsaa na ito. Kakausapin ko siya ngayon para ibalik ito. Ano pang hinihintay mo? Bilis tawagan mo na siya agad. Pasensya na kaibigan pagkakamali ko ito ngayon. Ganito na lang may kaunti pa akong puting tsaa ng Angelito. Siguradong bago pa ito. Ibibigay ko na lang sa iyo bilang pambawi. Talaga ba? Patingin nga ako. Hindi ba berdeng tsaa lang ang iniinom mo? Bakit ngayon ay umiinom ka na rin ng puting tsaa? Ang puting tsaa ng Anji ay uri rin ng berdeng tsaa. Pwede na rin ang tsaang ito. CJ, hindi ko naman sasamantalahin ang pagkakataon. 800 piso kada gin. Bigyan mo ako ng kalahating gin. Hindi ko akalaing halos mahulaan mo ng tama ang presyo ng tsaa. May alam ka talaga sa tsaa kaibigan. Ang dagdag na isang balot na ito ay pambawi ko na lang sa iyo. Pwede bang magbayad gamit ang card? Wala akong card machine dito. Bakit kailangan pang magpakahirap? Kaibigan sa akin na ang tsaang ito para sa iyo. CJ, hindi ko na isasauli itong 200 piso ha. Ayos lang. Kapag may oras ka sa susunod, pwede kang pumunta rito para samahan akong magtsaa. Nandito ako tuwing tanghali araw-araw. Mukhang gusto niya akong hikayatin Sige po, madalas po akong magpapabalik-balik dito para mang-abala sa inyo. Haha, sige. Mang Tang, tingin ko nakakaunawa lang ng kaunti sa tsaa ang high school student na yan. Hindi naman kailangang tutukan mo siya ng ganyan. Gusto ko lang makahanap ng kasamang magtsaa para uminom ng tsaa at makipagkwentuhan. Hindi naman ganoon kakomplikado yon. Kung pag-inom lang ang tsaa, pwede mo naman akong gayain Marami pa kaming tsaa sa bahay. Dadalhan kita bukas. Sus naman! Kahit nga white tea at green tea hindi mo mapag-iba. Ano pa bang pag-uusapan natin sa'yo? Pasensya na, paraan nga po. Papasok ako. Sandali lang, namamanhid ang mga kamay at paa ko. Galit ka na agad niyan. Hindi ko naman sinasadya. Ayos ka rin bata ka Bata mo pa pero umaasta ka ng seryoso habang umiinom ng tsaa. Anong alam mo rito? Hindi lang ito masarap pampahaba pa ng buhay. Talaga, pasubok nga kung gaano kasarap. Dagdagan mo pa nga. Gaano ba kamahal ang kaunting dahon ng tsaa na yan? Ang kuripot mo naman. Hindi bababa sa 1,000 piso bawat kalahating kilo ang tsaa na to. Ang kaunti na iyan sa baso mo ay nagkakahalaga na ng 5 hanggang 6 na piso. Sigurado ka ba sa nakita mo? Ang mahal naman. Nasa sayo kung maniniwala ka o hindi. Dapat nga, hindi makakaabot sa mga karaniwang pamilya ang ganitong tsaa. Wala pa namang internet ngayon. Paano niya nalaman? Wow Zhangli, nagpalit ka na ng bagong FE3 Ang ganda naman. Siyempre naman, pinakabagong modelo yan. Mula ngayon kapag nakikinig ng Ingles. Sa wakas, hindi ko na kailangang dalhin yung mabigat at malaking cassette player na yan. Tapos pwede pa akong makinig ng kanta kahit kailan. Naaalala ko, ang cassette player ng top student na si He. Hindi ba napakaluman na en-un? Parang nakita pa nga kita nung nakaraan. Na pinalo-palo mo pa ng ilang beses bago tumunog. Lagi na lang sigurong nasisira yun. But He pwedeng-pwede pa naman gamitin. Sa susunod, kung gusto mong makinig ng kanta, sabihin mo lang sa akin. Pwede ko namang ipahiram sa'yo. Pero kasi, iba pa rin talaga kapag may sarili kang gamit. Mas maganda yun. Kesa naman sa lagi ka na lang nakikihiram sa iba, nakakahiya naman. Kung talagang hindi mo kayang bumili ng bago, maghanap ka na lang ng ayaw na ng iba. Pwede na rin kahit segunda mano. Matalinong si He, hindi ba? Zhangli, anong ibig mong sabihin? MP3 lang naman yan Anong pinagmamalaki mo dyan? Bibili rin ako ng bago sa susunod na araw. Kian, gamitin mo lang hanggat gusto mo. Bibili ka. Napakadaling sabihin.
Hindi nga naman maganda na gumamit ng segunda mano ng iba. Kuya, heto na ang pinangako ko sa'yo. At ito yung pinakabagong modelo ng MP3 ah. Ang mahal nito ah. Ikaw. Hay, baka sabihin mo kasing hindi magandang gamitin. Kaya bumili na lang ako ng bago. Gusto ko pa nga sanang bumili ng isa pang reserba. Kaso naubusan na ng stock. Salamat kuya. Anong tatak naman ng MP3 mo na iyan? Bakit parang hindi ko pa narinig yan? Sa susunod dandaan mong bumili ng mas magandang tatak. Baka kasi magkaproblema ang baterya nito. Delikado kapag nangyari yun at hindi maganda. Tara uwi na tayo. Sige po. Nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan ko. O kung nagustuhan mo, anong sasabihin mo? Salamat po. Sutil na kuya. Tandaan mo, huwag mong ipapakita kay nanay. Kundi paniguradong papagalitan niya ako dahil nagsasayang ng pera. Opo. Kuya, paano ba magpatugtog ng kanta dito? Kailangan mo munang mag-download ng kanta bago mo mapakinggan. Ganoon ba? Ibig sabihin kailangan pang pumunta sa computer shop. Bibili na si nanay ng computer. Sabi niya para raw mas madali akong makapag-trade ng stocks. Pagdating nun ako na ang magda-download para sa iyo. Talaga? Kuya, kapag marami ka ng kinita sa pag-trade ng stocks, bumili tayo ng malaking bahay. Tig-iisang kwarto si nanay, ikaw at ako. May aircon din ba? Okay na kahit may ventilador lang. Hindi na kailangan. Lalagyan natin lahat ng aircon. Pati sa sala maglalagay din. Ang laki naman sa konsumo ng kuryente niyan. Ayoko niyan, huwag na. Huwag kang mag-alala. Hindi na natin kailangan pang magtiis kailanman. Sisiguraduhin ni kuya na ang pamilya natin ay magkakaroon ng maginhawang buhay. Nay, ano na namang masarap na niluto mo? Sabaw ng winter melon at buto ng baboy, para magpalakas kayong dalawa. Juan, ibinili ka ni nanay ng bagong computer. Nasa study room. Pumunta ka doon at tingnan mo ang mga stocks mo. Nay, kailangan pa po nating ikonekta ang internet cable. Hindi tayo makaka-online kapag walang linya ng internet. Ikaw talagang bata ka, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hindi mo na lang ipagawa sa bunsong tito mo? Bunsong tito na naman ba? Sa kumpanya ko pa lang noon. Hindi pa ba sapat ang dinala niyang gulo? Ma, kumuha na lang tayo ng ibang tao. Hindi mapagkakatiwalaan ang bunsong tito na iyon. Lalo na pagdating sa pera. Hindi mo dapat babanggitin sa kanya. Sige na nga, alam ko na. Kahit ano pang sabihin mo, pamilya pa rin ang bunsong tito mo. Kuya, ano ba talagang gagawin natin dito sa labas? Hong-hee, siya ba ang girlfriend mo? Napakaganda naman niya. Nagkakamali po kayo, Boss Wang. Tunay ko po siyang kapatid. Ahente po ng bahay ang ate na ito. Sasamahan tayo para tumingin ng bahay. Kung magustuhan natin, bibilhin na natin. Bibili ng bahay. Baliw ka na ba? Napakalaking desisyon yan. Nagpaalam ka ba kay mama? Higit sa 300,000 piso ang pera ko ngayon. Ang perang pambili ng bahay. Hindi ko ginalaw ang pera sa stock market. Kailangan mo akong tulungang ilihim ito kay mama. Sabihin mo na lang na nirentahan natin ito. Kuya, magkano ba talaga ang pera mo? Napakadami. Sasabihin ko na lang sa iyo sa susunod. Sa ngayon, titingin ba tayo ng bahay o hindi? Sige, punta tayo. Siyempre naman, pipiliin ko ang pinakamaganda. Dito na tayo. Kian, ano sa tingin mo ang isang ito? Napakamahal naman at walang kahit ano. Nagkakahalaga pa ito ng 330,000 piso. Tingnan mo, napaka-praktikal para kay mama dahil may sariling banyo ang master bedroom. Napakaraming kabinet sa pangalawang kwarto para paglagyan ng mga damit mo. Saka pwede pa nating itabi ang study room para kay lolo at lola. Panghabang buhay ang pagbili ng bahay, kaya dapat talaga ay iyong gustong-gusto natin ang bilhin. Pero, wala pa ngang kahit anong webless o kasangkapan. Panibagong malaking gastos na naman iyon. Bale, wala iyon. May pera si kuya. Ito na ang kukunin natin. Kailan daw pwedeng ilipat ng may-ari ang titulo? Kokontakin ko siya agad. Kaya lang. Hindi ba kayo tatawad? Tatawad. 300,000. Kung ibebenta niya sa ganoon, sige. Kung hindi naman ay huwag na lang. Gaya nga ng sabi ng kapatid ko. Sagarin ang tawad, bukas ng tanghali. Kapag maayos ang presyo, asikasuhin na natin ang papeles. Sige po. Ma, hindi ba pumunta si Tito ngayon para magkabit ng internet? Maayos na. Pinakakain ko pa nga siya rito, pero nagmamadali siyang umalis.
Kuya, tulungan mo nga ako rito bilis. Pwede na ba itong gamitin? Juan, tingnan mo nga agad kung nandoon pa ang 300,000 mo. Ma, Sabado ngayon kaya sarado ang stock market. Sa Lunes pa iyan pwedeng tingnan. Kain na tayo. Ma, tapos na akong kumain. Bakit ba nagmamadali ka, bata ka? Itong batang ito talaga. Iniisip lang yan ang kanyang AC3. Anong nangyari? Inilagay ko naman iyon sa drawer kahapon. Bakit biglang nawala? Bakit ka umiiyak? AC3 lang naman iyon ah. Bibili na lang ulit ng bago. Baka naman si mama, o kaya tinago ni tito. Hindi naman pakikialaman ni mama ang mga gamit ko. Siguradong si tito ang nagnakaw niyan. Ano bang hinapanap mo riyan? Mama, may nakita ka ba ngayon dito sa drawer? Na maliit na gift box. Nawawala kasi yung AC3 na hiniram ni Kian sa kaklase niya. Mahal ba iyon? Hindi naman. Mga ilang daan lang. Pero sa ibang tao pa rin kasi iyon. Tawagan mo kaya si tito para itanong kung nakita niya. Sabi niya hindi raw niya nakita. Paanong mangyayari iyon? Bukod sa kanya wala namang ibang pumasok sa kwartong ito. Kian, hayaan mo na lang. Magkano ba iyon? Ako na lang ang magbabayad sa kaklase mo. Mama, maliit na bagay lang ang pera. Pero yung mga katulad ni tito, sa susunod kapag usapang pera na, kailangan mong itikom ang bibig mo. Naiintindihan ko na. Mahigit 400 piso rin iyon. Nakakagigil talaga. Sa tingin ko dapat na nating putulin ang ugnayan sa kanila. Kian, mabuti na rin iyon. 400 piso lang. Nakita na agad ni mama ang totoong kulay niya. Pero masyadong mabait si mama. Alam naman yan ni mama. Pero magkapatid sila ni tito. Hindi mo naman basta-basta mapuputol ang relasyon ng magkadugo. Ang kailangan lang nating gawin ay patatagin at palakasin ang sarili natin. Paano ba maging malakas? Sa madaling salita, dapat igalang at katakutan ka ng ibang tao. Kapag nakapasok ka na sa sikat na universidad, kikita ako ng maraming pera. Kapag naging malakas na tayo, wala nang mangangahas na umapi kay mama. Kaya mag-aaral ako ng mabuti at magsumikap ka namang kumita ng pera. Magkasama nating gagawing proud si mama. Sa totoo lang magaling din naman ako mag-aral. Kuya, huwag kang ang magyabang. Kilalang kilala kita, alam ko kung hanggang saan lang ang kaya mo. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ito ipinipilit talaga ni Yaoksin na ibigay ito sa iyo. Kahapon nilibre mo ako ng pagkain. Kaya ngayon ililibre naman kita ng Coke. Kuya, hindi mo naman tatanggihan di ba? Sino ang tinatawag mong kuya? Kuya ko kaya iyan. Kung kuya mo siya, kuya ko na rin siya di ba? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko o kaya senior. Senior. Tungkol dito sa Coke. Hindi talaga ako mahilig sa matatamis na inumin. Kunin mo na lang ito pabalik at ikaw na lang ang uminom. Nilibre ka na nga, kunin mo na lang. Dami mong sinasabi. Sige na nga, tatanggapin ko na ito. Pero huwag ka nang magbigay ulit sa susunod. Tara na, napakamanhid talaga ng kuya ko. Huwag mo na siyang pansinin. Juanzi, sino ang dalawang magagandang babae na iyon? Yung isa, kapatid ko. At kaklase naman niya yung isa. Nagkasalubong lang kami kahapon ng tanghali. Kaya nilibre ko lang siya ng pagkain. Nagulat ako doon ah. Akala ko pa naman may nagtatapat na sa iyo. Sa pagkatahimik mong iyan, paano naman magkakagusto sa iyo ang sinumang babae?